Ang magkapatid na sina Emil at Jessa ay naulila matapos ang isang matinding bagyo na sumira sa kanilang bayan sa Iloilo. Wala silang ibang matatakbuhan kaya napilitan silang lumipat sa bahay ng kanilang lolo, si Lolo Ernesto, isang matandang magsasaka na matagal nang nakatira sa isang lumang bahay sa gitna ng kagubatan. Matagal nang hindi nakikita ni Emil si Lolo Ernesto at may mga bali-balita sa baryo na kakaiba ang kilos nito. Pero dahil wala silang ibang matuluyan, wala silang pagpipilian kundi manatili sa bahay ng matanda. "Dito muna kayo mga apo," ani Lolo Ernesto. "Ligtas kayo rito." Ngunit ang kakaiba ay mahigpit ang bilin ng matanda. Huwag na huwag kayong lalabas ng bahay kapag maghahating gabi na. Hindi ipinaliwanag ni Lolo Ernesto kung bakit, pero ramdam ni Emil ang bigat ng kanyang boses. Nang gabing iyon, habang tulog na si Jessa, hindi makatulog si Emil. Nakadungaw siya sa bintana ng kanilang kwarto nang may mapansin siyang gumagalaw sa loob ng kagubatan. Isang anino, mataas, payat, at may mahahabang daliri. Mabilis itong gumapang sa lupa na parang isang hayop, ngunit hindi iyon hayop, hindi iyon tao, at papunta iyon sa bahay nila. Bago pa siya makagalaw, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa bubungan. Parang may mabigat na nilalang na lumabag doon. Napahawak siya sa bibig niya upang hindi mapasigaw. Kinabukasan, parang walang nangyari. Normal lang si Lolo Ernesto. Tila hindi niya alam ang nangyari kagabi. Pero habang kumakain sila ng almusal, may napansin si Emil. Ang mga kamay ng kanilang lolo ay puno ng dugo. "Lolo, ano po yung nasa kamay niyo?" tanong ni Emil. Napatingin ang matanda sa kanyang dugo ang palad. "Nagkatay ako ng baboy kaninang madaling araw," sagot nito. Pero parang may tinatago siya. Hindi kumbinsido si Emil. Parang may mali. Kaya ng gabing iyon, nagdesisyon siyang magmadyak muli. Habang tulog si Jessa at si Lolo Ernesto ay nasa kanyang kwarto, tahimik na lumabas si Emil. Sa ilalim ng buwan, sinundan niya ang bakas ng dugo papunta sa likod ng bahay. Hanggang sa makarating siya sa lumang kamalig sa may gilid ng kagubatan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. At ang kanyang nakita ay nagpatayo ng kanyang balahibo. Sa loob ng kamalig ay maraming dugo ang laman loob na nakasabit sa dingding. May mga buto ng hayop at mga damit ng mga taong hindi niya kilala. At sa gitna ng silid, may isang malaking kahon na tila pumipintig. Dahan-dahan siyang lumapit nang biglang may kumalabog mula sa loob ng kahon. Napaatras si Emil. Unti-unting bumukas ang takip at mula sa loob ay lumitaw ang isang babaeng may mahabang buhok at nanlilisik na pula ang mata. Payat ito, duguan, at may mahabang dila na gumagapang sa sahig. "Tulungan mo ako," bulong nito. Hindi makakilos si Emil. "Bakit ka nandito?" nanginginig niyang tanong. "Kinulong ako rito," sagot ng babae. "Nang sino?" Ngumisi ito. "Ning lolo mo," napaatras si Emil. Hindi totoo yan." Pero bago pa siya makatakbo, biglang bumukas ang pintuan ng kamalig at doon nakatayo si Lolo Ernesto. Hawak niya ang isang matulis na itak. "Emil." Malamig ang tinig nito. "Bakit ka nandito?" Nanlaki ang mata ni Emil. "Lolo, ano itong ginagawa mo? Sino siya?" Napailing ang matanda. "Hindi mo dapat ito nakita, apo." Tumingin siya sa babae sa loob ng kahon. Unti-unti itong nagbabago. Tumataas ang katawan, lumalapad ang bibig, at lumilitaw ang matatalim na pangil. Hindi ito isang ordinaryong babae. Isa itong aswang. "Lolo," napalunok si Emil. "Ano to?" Tumawa ng mahina si Lolo Ernesto. "Ako ang tagapagbantay ng baryong ito, Emil. Ang nilalang na yan. Siya ang pumatay sa pamilya mo." Nanlaki ang mata ni Emil.
Anong ibig mong sabihin? Malamig na tumingin si Lolo Ernesto. Ang dahilan kung Pero bakit mo siya kinulong? Sumeryoso ang matanda. Dahil may isang paraan para tuluyang matalo ang isang aswang. Kailangan siyang alagaan sa gutom upang tuluyang mamatay. Napalunok si Emil. Pero bago pa siya makasagot, biglang bumangon ang aswang mula sa kahon. Mabilis itong lumundag papunta kay Lolo Ernesto. "Lolo!" sigaw ni Emil. Mabilis na iwinasiwas ng matanda ang kanyang itak. Pero biglang naputol ang kanyang ulo sa isang iglap. Naputol ang ulo ni Lolo Ernesto. Bagsak ang katawan nito sa sahig. At ngayon, si Emil na lang ang natitira. Dahan-dahang lumapit ang aswang sa kanya. "Ikaw na lang ang natitira sa pamilya mo, Emil. Bumulong ito dahil ikaw ang susunod." Napaatras si Emil. Anong ibig mong sabihin?" Ngumisi ang aswang habang dumidila sa kanyang dugo ang labi. Hindi ba't nagtataka ka? Bakit hindi ka natatakot sa dilim? Bakit kahit kailan hindi ka nagkakasakit? Doon niya naalala mula pagkabata, hindi siya nagkakasakit. Mabilis maghilom ang kanyang sugat. "Dahil hindi ka ordinaryong tao, Emil." Napangiti ang aswang. "Isa kang tulad ko." Biglang naramdaman ni Emil ang isang matinding hapdi sa kanyang katawan. Parang may gumagapang sa kanyang dugo. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ngunit naramdaman niya ang matatalim na pangil na unti-unting tumutubo. Sa ilalim ng madugong buwan, nagsimula siyang magbago. Masakit. Parang tinutusok ng libu-libong karayom ang buong katawan ni Emil. Nanginginig siya habang dumadaloy ang matinding hapdi sa kanyang dugo. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting nagbabago. Ang mga kuko niya ay humahaba, tumutulis, at lumalalim ang kanyang paghinga. "Huwag mong labanan, Emil," bulong ng aswang habang lumalapit ito sa kanya. "Tanggapin mo kung ano ka talaga." "Hindi," sigaw niya. Pero hindi niya mapigilan ang kanyang katawan. Biglang bumuka ang kanyang bibig at ramdam niya ang tumutusok na matatalim na pangil na lumilitaw mula sa kanyang gilagid. Tumingala siya sa langit at sa ilalim ng pulang buwan, naramdaman niya ang gutom. Isang gutom na hindi para sa pagkain, kundi para sa dugo at laman ng tao. "Hindi," nanginginig niyang bulong. "Hindi ako isang halimaw." Pero lumapit ang aswang. Hinawakan siya sa mukha at bumulong. "Subukan mo lang at hindi mo nagugustuhing maging tao ulit." Samantala, sa loob ng bahay, nagising si Jessa. Nagtaka siya kung bakit wala si Emil sa kanyang higaan. "Kuya," bulong niya habang lumilinga sa paligid. Lumabas siya sa kwarto at naramdaman niyang may kakaiba sa paligid. Tahimik. Sobrang tahimik. Walang ingay ng kuliglig o huni ng ibon. At nang mapansin niyang bukas ang pintuan sa likod ng bahay, lumakas ang tibok ng kanyang puso. Unti-unti siyang lumakad palabas hanggang sa makarating siya sa likod bahay. "Kuya," bulong niya muli. Pero nang matanaw niya kung anong nangyayari sa loob ng kamalig, napaatras siya sa matinding takot. Doon, sa loob ng kamalig, nakita niyang nakaluhod sa lupa si Emil. Nanginginig, balot ng dugo, at may tumutubong matatalas na pangil at kuko. "Kuya," nanginginig ang kanyang boses. Dahan-dahang tumingin si Emil sa kanya. Pulang-pula ang mga mata nito. Sa gilid, nakita niya ang bangkay ni Lolo Ernesto, napugutan ng ulo. At sa harap ni Emil ay ang babaeng aswang, nakangisi, na tila ba ipinapakita ang kanyang bagong nilikha. "Jessa, tumakbo ka." Mahina at garalgal ang tinig ni Emil. Ngunit hindi siya kumilos. "Tumakbo ka na, Jessa." Pero bago pa siya makagalaw, lumundag ang aswang papunta sa kanya. Blag! Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Tumilapon ang aswang pabalik, napasigaw sa sakit. Si Jessa ay napatingin sa kung sino ang bumaril. At doon niya nakita ang isang matandang babae
na may hawak na lumang eskopeta. "Umalis kayo diyan mga bata," sigaw ng babae. Napatulala si Emil. "Lola Hilda." Si Lola Hilda ang matandang albularyo sa kanilang baryo. "Alam kong may masama nang nangyayari rito," bulong ng matanda habang hinahawakan ng kanyang anting-anting. "At ngayon, kailangan nating tapusin ito bago pa maging huli ang lahat." Dahan-dahang bumangon ang aswang. Dumudugo ang kanyang katawan pero nakangiti pa rin ito. "Matanda," bulong nito, "hindi mo ako matatalo." Ngunit ngumisi si Lola Hilda. "Hindi ako mag-isa." Sa isang iglap mula sa kagubatan, lumitaw ang 5 pang tao, mga matatandang lalaki na may hawak na itak at mga sako ng asin. Sila ang mga bantay ng baryo, ang mga lihim na tagapagtanggol laban sa aswang. "Ngayon na mga kasama," sigaw ni Lola Hilda. Biglang sinabuyan ng asin ng aswang. "Arr!" Nagsisigaw ito habang natutunaw ang balat nito sa alat ng asin. "Emil, kailangan mong lumaban sa sarili mong laman," sigaw ni Lola Hilda. "Kapag tuluyan kang naging aswang, hindi mo na magagawang bumalik sa pagiging tao." Nanginginig si Emil. Nararamdaman niya ang gutom, ang tawag ng dugo. Ngunit mas matindi ang kanyang pagmamahal sa kapatid. Habang nagpupumiglas ang aswang, kinuha ni Emil ang itak ni Lolo Ernesto mula sa lupa. "Jessa, lumayo ka." Mahina niyang bulong. Napatingin sa kanya si Jessa, pero tumango ito at mabilis na umatras. Sa huling pagkakataon, tumingin si Emil sa babaeng aswang. "Wala ka ng pag-asa," ngumisi ito. "Ikaw ang susunod sa akin, Emil." Ngunit walang sabi-sabi, isang mabilis na gupit ng itak ang kanyang ginawa. Shlak! Sa isang iglap naputol ang ulo ng aswang. Bumagsak ito sa lupa, nangingisay. Hanggang sa tuluyang hindi gumalaw. Nanginginig pa rin si Emil. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa. Ngunit nang maramdaman niyang unti-unting nawawala ang hapdi sa kanyang katawan, napaluhod siya sa lupa. Bumabalik siya sa pagiging tao. Kinabukasan, sinunog ng mga bantay ng baryo ang bangkay ng aswang at ni Lolo Ernesto. "Isang mabuting tao ang iyong lolo," sabi ni Lola Hilda kay Emil. "At ngayon, nasa kapayapaan na siya." Napayuko si Emil. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyari. Ngunit alam niyang may isang bagay siyang natutunan. Ang halimaw ay hindi laging nasa anyo ng isang aswang. Minsan, ito ay isang sumpa na kailangang ipaglaban at lampasan. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting bumalik sa normalang buhay ni na Emil at Jessa. Ngunit isang gabi, habang natutulog si Emil, nagising siya sa isang malamig na hangin. Pagmulat niya ng mata, nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Pulang-pula ang kanyang mga mata at sa kanyang bibig, nasa pagitan ng kanyang mga labi ang matutulis na pangil. Hindi pa tapos ang sumpa, si Emil ay hindi tuluyang nakaligtas. At ngayon, darating ang panahon na siya mismo ang magpapasya kung lalaban o tuluyan ng magiging halimaw. Wakas o simula.